Good morning. Um, Ngayon mga 90% naintindihan na natin 'tong market by using EMA 50, EMA 200. Ah, yung ibang indicators na ginawa ko nun naintindihan ko na din. So may mga indicators na nagawa noon na pupuwede nating gamitin kung gusto niyo lang, right? Baka ma i-explain ko na lang so kayo na mag-decide kung gusto niyong gamitin. Pero iiwan ko yung script diyan sa diyan sa kuwan natin, ano nga ba 'to, Telegram, Messenger, sa Messenger. Etong isa meron na kayo neto, si ChatGPT Beacon, dot Beacon. Ngayon dito sa ginawa ko lang large etong crossover lang 'yan, puwedeng normal, right? Puwedeng large, puwedeng huge, 'yan. Pero lagay ko lang muna sa large. Purpose lang, para lang sa dito sa ituturo ko. So, alam na natin na itong crossover, right? Sa 4 hours kasi naka naka-chart ako. So, magpa-follow lang 'yang mga 'yan kung punta ako ng 1 hour. 1 hour crossover 'yan, right? Kung nasa 4 hours ako, 4 hours. So, alam na natin na 'pag nakakita tayo ng red, close, right? Ito yung open niya. Ito yung open, right? And then ito yung close, sell, buy, sell. Ang ang hinahanap natin, ang trade natin dito, hindi ang hinahanap natin. Ang trade natin dito is downtrend, right? Yung downtrend na yun, yung downtrend na yun, nag-umpisa yan somewhere around dito. Kasi pag open, uptrend tayo, right? So, yung pinakamababa dito nag-umpisa yan. Ito kasi parang kanyan eh, close, open nga eh. So, ibig sabihin, panibagong, panibagong trend. New trend yan, new trend. Uptrend, right? So, yan. Yan. So, anything na mangyari dito between sa open mo saka sa close mo, kung susundin mo yung rule, kung susundin mo yung rule, no, ano yan, no trade against bias. Kasi ang bias mo dito is long, right? Open, long. Pero everything that's go up has to go down. So meron yang peak between here, dito, ang hinab natin yung peak, yun ang TP natin. So ito ang TP natin, yung pinaka-peak. Yan ang TP natin. Pero minsan yan, kahit bumaba yan, umaangat uli yan. Nakita nyo na yung mga example dati. So ito yung resistance. Ito din ang TP. Katulad nito, di ba? Binrake niya uli. Ayan o. Binrake niya uli. No, binrake. Makikita niyo yan. Makakabisan yan. Malalaman nyo kung kailan yan nag-exist. Ah, TP. Yan ang TP. Right? And from here, pwede na rin tayong mag-assume na downtrend na siya, right? Downtrend na. Right? Pero,
dahil hindi pa lumalabas 'tong close sell, ang pinaka-safe na trade dito is long pa din. Long pa din ang trade mo diyan, hindi short. Although, yun nga, desisyon niyo kung tingin niyong kung mag-iingat kayo, puwede kayong mag-short, wala namang problema yun, eh. Puwede niyong, kunyari nag-short kayo diyan, ta's gawa lang kayo ng trend line, red short. 'Pag na-break yung trend line, mag-sell na kayo hanggang hindi lumalabas 'to, right? Mag-sell na kayo, then mag-long na lang kayo uli kasi ito baka katulad nito, tumaas pa kasi nandito ka pa sa loob ng open. Pero makikita mo naman 'yan, eh, meron naman yang mga warning, eh. Masasanay din kayo diyan sa mga warning na 'yan. So, gano'n 'yun. 'Pag, close hanggang hindi lumalabas 'tong hanggang hindi lumalabas 'to, hindi nag-o-open uli, nag-buy, short kayo diyan, right? Starting here, short kayo diyan. Dito, decision niyo 'yan. Dito, kailangan long lang kayo diyan, right? So, gano'n 'yun sa EMA, 4 hours 'yan na malaki 'yan. Tapos kung gusto niyo mag-scalping, pupunta lang kayo ng maliit na time frame and then ganito rin yung process. Maghahanap din kayo ng mga EMA katulad nito, nasa 4 hours ako, right? Nasa 4 hours ako. Kunyari gusto kong tingnan yung kung anong nangyayari sa 45 minutes, right? Ayan yung nangyayari sa 45 minutes. So, meron kayong short dito. Ibig sabihin niyan, sa 45 minutes meron kang downtrend. Ang ang entry mo doon dapat, doon ang entry mo. Kasi pullback, eh, 45 minutes. Kung gusto mo makita mo yung 15 minutes, right? So, ito yung 15 minutes. Over ng 4 hours. O pwede kang pumunta ng 1 hour. Ito yung 15 minutes sa 1 hour. Yung mga yan. EMA yan ng 15 minutes. Yan, EMA yan. Yan yung scalping mo. Right? Yan yung scalping mo. Dito sa 4 hours, yan yung mga scalping mo sa 4 hours. Makikita mo yan dito. So, 5 minute scalping, pwede din. Ayan, yung mga nangyari na yung high and low ng 5 minutes. Ibig sabihin yan, yung EMA mo, nag-cross, nag-open and close yan, nag-buy and sell yung mga EMA mo sa 5 minutes. Pero, nandun ka sa 4 hours. So, nakikita mo sila lahat. Okay? Naintindihan nyo yun. So, chart. So, ito, 4 hours. Dito nag-open, doon nag-close. Ito yung area mo ng scalping. Ngayon meron ako ditong introduce na indicator. Matagal na 'tong gawa, hindi ko lang na-appreciate kasi hindi ko pa alam 'tong gamitin noon, itong EMA-EMA na 'yan. Pero ngayon, dahil alam ko ng gamitin 'tong mga EMA-EMA na 'yan, binalikan ko 'to. Ang title nito is Pullback Scout. Okey naman siya, kailangan lang alam mo kung papaano gamitin. So, 'pag tinanggal ko 'to, eto siya, 'yan siya, right? Anong ginagawa niyan? Siya na mismo ang naghahanap ng entry mo. Kunyari sa 4 hours, eto yung entry ng 4 hours mo. Isang entry lang 'yan kasi pataas lang 'yan. So 'pag lumabas ang blue, ang open, 'pag lumabas siyang open, right? Lumabas ang buy, extend. Ang hinahanap mong trade dito is yung ilalim lang. Kasi buy yan, eh. Ilalim lang. So eto, hindi mo kukunin 'yan. Kasi buy ka lang, eh, dito ka lang sa ilalim. Ang
makukuha mo 'yan kung lilipat ka ng smaller time frame, magbabago 'yan. So ito yung buy natin, 'di ba? Ito yung buy natin ng 4 hours. Ah, wrong, sorry. Ito ang buy natin ng 4 hours, right? And then ito yung sell natin close ng 4 hours. Yan. So, dito, kung papalo nga natin yung rule, kailangan to, uptrend ka pa din. Ah, red extend. Uptrend ka pa din. Kaya, lumalabas tong mga to. Kasi, nandun sa rule na hindi ka pa pwedeng mag-trade kung ang bias mo is pataas. Kaya pag lagpas niya rito, may kita mo yung mga trend mo dyan, pababa na. Sa ito, pataas uli. Kasi nga, bawal mag-trade against sa bias mo. And ang bias mo, kinukuha niya dito kay Emma. Right? So, kung gusto mong i-trade to, punta ka lang ng lower time frame. Magbabago yan. Babagsak yan. Like, let's say 45, di ba? Sa 45 minutes. Yan, 45. So, pag nagpunta ka ng 45, lalabas na ngayon yan. Downtrend ka na. Ito. Kasi, nagkaroon ka ng bias doon. Yun yung sinusundan niyang trade. Yung bias na yun. Yan. Eto, bias mo na yan. Sa 45 minutes. Kaya nag-appear na tong mga red na yan. Right? And then dito pa lang siya nag-appear. Pero ito, kinuha niya kasi ito kinonsider niya na uptrend yan. Kaya yan ang nakikita mo. Uptrend. And then, di ba, ang kailangan dyan, ang entry mo kailangan sa pullback. Ito ang pullback mo. Yan mga pullback niya, no? Kaya yan, nag-uptrend. Kung gusto mong kunin yan, sa mas lower time frame. Like, tingnan natin sa 15 minutes. 15 minutes. Ayan, 15 minutes yan. Let's say 30 minutes. Ito, 30 minutes. Bumaksak na siya. Kunin natin to sa 15. 15 to 15 sa 10 minutes. Ito. So, pag pumunta ako ng 10 minutes, right? Pag pumunta ako ng 10 minutes, mark natin to. Magkakaroon ka na ng red dyan sa taas. Kasi ito na yung bias niya. Sana yung red natin. 10 minutes. Ito. See? Nagkaroon na siya ng red sa taas. Kasi yun na yung bias niya. Hindi siya magti-trade against sa bias. So, yan. Ayan na yung bias niya. So, yan. Scalping ka na dyan, di ba? Ganun yun. Ganun yung um, paggamit netong pullback scout na yan. Tapos, ito yung kanyang combination. Ayan. Pwede ko silang pagsamahin. So, ganun yung paggamit nito. Ay, sorry. Nawala ako kasi may tago sa telepono eh. Pero, yun lang. Sana naintindihan nyo kung paano. Anyway, I will end this and save it.